Ang salitang The Big One ay ginagamit ng publiko at ng media sa isang malakas na lindol na posibleng maraming mamatay at maraming masira. Pero yung The Big One sa isang lugar ay pwedeng hindi kapareho ng The Big One sa ibang lugar. So, itong The Big One na sumikat dahil nga pinapaghandaan natin yung isang malakas na lindol dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya, ito ay patungkol sa magnitude 7.2 na lindol na manggagaling sa West Valley Fault. Itong West Valley Fault ay isang 100 kilometers na haba ng aktibong fault na tumatahak from Bulacan to Laguna at dumadaan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa silangang bahagi. Kapag itong buong 100 kilometers ang nabitak, posibleng mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol. Kung wala tayong gagawin at gabi nangyari yung lindol, ang posibleng mamatay dyan ay mga 33,500 ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na ginawa ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2002 to 2004. Nung pinag-aralan namin uli ang Metro Manila at epekto ng lindol, PHIVOLCS at Geoscience Australia, ang na-estimate naman namin ay 31,000 plus. Magkalapit lang yon, hindi naman kailangang eksakto. So, yung estimation ay parang solido na ganyan na mangyari. Pero ang lindol naman, hindi naman titigil ang pag-ugal sa political boundary ng Metro Manila. Yung probinsya ng Central Luzon, probinsya ng Region 4A, maapektuhan din. So, nag-estimate kami sa DOST PHIVOLCS noon na kapag lumindol galing sa West Valley Fault at idagdag natin yung populasyon sa paligid nito, na-estimate namin na around 50,000 ang posibleng directly mamatay agad kung wala tayong gagawin at gabi nangyari, and 25,000 ang very seriously injured. Ibig sabihin, pwedeng tumawid dyan sa patay o buhay, di ba? So, marami ang posibleng at talagang masaktan o di kayo mamatay. Sa kadahilanang, marami ding mga gusali dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya na posibleng magkaroon ng heavy damage or collapse. At sa ating estimate, dito sa Metro Manila, 13% ng residential buildings, ito ay 1 to 10 stories, and around 10 to 11% ng mid-rise buildings ang pagkaroon ng heavy damage or collapse. At sa very high-rise, mga 2% lamang. Dito mo makikita yung explanation ko kanina na kapag malapit sa fault ang isang syudad at may mga building na maikli at matataas, mas madadali yung maikling building kasi nga magaan. Plus, marami tayong tinatawag na non-engineered residential buildings. Ano ibig sabihin nito? Ang nagpatayo niyan ay walang supervision ng mga civil engineer or architect. Gawa-gawa lang, mga karpentero at mason. At yung iba dyan ay luma na. At syempre ito mga very high-rise buildings ay mas istrikto ang ating building code dyan. Ang tawag dyan ay Structural Code of the Philippines. So yun yung epekto. So yan yung The Big One sa Metro Manila. Hindi lang naman epekto sa tao at mga building. Yung ating mga kalsada ay pwedeng mabitak. May faults sa SLEX, sa ibang bahagi dito sa Kamaynilaan. Yung paglambot ng lupa, kung saan parang lumalabas minsan yung tubig, yung tinatawag na liquefaction, ay marami dito sa Kamaynilaan. No? At siyempre, wala namang landslide dito sa Maynila. So, mostly ground shaking, liquefaction, at yung tinatawag naming fault rupture or ground rupture. Marami ang maapektuhan kasi hindi lang physical damage sa bahay at building at sa mga tao. Pwede tayong mawala ng tubig, mawala ng kuryente, mawala ng komunikasyon. No? At syempre, food supply will be affected kung maapektuhan na ang transport o yung logistics. So, yun yung impact scenario. Pagdating naman sa ibang lugar, sabihin natin Davao o Cebu, Iloilo, iba ang The Big One nila doon. Pero The Big One din. The Big One din para sa kanila yon. Kasi it's a general term. Ang tawag talaga dyan ay earthquake scenario. Earthquake scenario ay hindi prediction, kundi kung kikilos ang isang fault, mas malamang ito ang mangyari kung ito lang ang ating kahandaan. Earthquake scenario. Ginagawa natin yan para matugunan natin sa tamang paghanda yung
laki o scale ng posibleng mangyari. Kumbaga, sa labanan ng boxing, kung ang kalaban mo ay heavyweight, alangang lightweight ka lang, dapat heavyweight ka rin. So yung kahandaan mo, dapat i-match mo doon sa senaryo. Kaya, pag binanggit natin yung the big one, kailangan nating ma-explain na yan ay earthquake scenario na most likely mangyayari. Marami tayong earthquake scenario sa Kamaynilaan. Ang isa pang earthquake scenario natin ay magnitude 8.3 na lindol sa Manila Trench na kung saan posible siyang magdulot ng malakas na pagyanig, pero ang ating paghahandaan talaga dito, maliban sa pagyanig, epekto sa tao at building, ay yung tsunami. Okay? So, yung nangyari sa Myanmar, magnitude 7.7, ang kilos ng fault na yan ay paganyan. Nangyari yan noong 1990 Luzon earthquake. No? Horizontal din, magkaiba lang ang direksyon. At sa ibang mga lugar sa Pilipinas. So, posible talaga yung ganong kalakas na lindol na mangyari sa ating bansa sa mahabang fault at sa mga trenches. At ang ating bansa ay napapaligiran ng iba't ibang trench na kailangan nating pagandaan. So, siguro, reminder sa atin yung nangyari sa Myanmar at sa Thailand na pwede tayong bisitahin ng mga malalakas na lindol